Naisip mo na ba kung ang lupa ay lumakad sa pamamagitan ng mga propeta at mga apostol ay may hawak pa rin ang kanilang mga kwento? Paano kung ang mga salita ng banal na kasulatan ay hindi lamang isinulat sa mga sinaunang scroll, ngunit dinukot din sa mismong bato at lupa ng lupa, naghihintay sa atin na hanapin ang mga ito? Para sa marami, ang pananampalataya ay isang bagay ng puso, isang hindi nakikitang pananalig. Ngunit ngayon, nagsisimula kami sa ibang uri ng paglalakbay sa banal na lugar. Naglalakbay kami hindi lamang sa pamamagitan ng mga pahina ng Biblia, kundi sa aktwal, pisikal na mga lokasyon kung saan nagbukas ang kasaysayan nito. Hindi ito mga alamat o alamat, ang mga ito ay 18 na mga landmark ng Biblia na umiiral pa rin ngayon, nasa salat na mga angkla ng ating pananampalataya na nagtutulak sa libu-libong taon sa pagitan ng kanilang oras at sa atin. Ang bawat isa ay isang testamento, isang tahimik na saksi, na nagpapatunay na ang mga kwento na humuhubog sa ating mga kaluluwa ay nangyari sa isang tunay na mundo, sa matatag na lupa. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula sa Shimmer, ang baybayin ng dagat Mediteraneo, sa Israel. Dito namamalagi ang kamanghamanghang mga lugar ng pagkasira ng Caesarea Maritima. Ito ay isang lungsod na ipinanganak ng ambisyon, isang grand port na itinayo ni Herodes the Great upang parangalan si Caesar Augustus. Ito ay isang hiyas ng Roman engineering, na may isang malalim na dagat na daungan, isang teatro, isang hippodrome, at isang aqueduct. Para sa isang nag-aalinlangan, ito ay isang kamanghamanghang makasaysayang site lamang. Ngunit para sa isang taong may pananampalataya, ang mga bato na ito ay nagsasalita ng dami. Narito, noong 1961, na ang mga arkeologo ay nagbukas ng isang simpleng bloke ng apog na may isang napakalaking inscription. Inukit sa ibabaw nito ay ang mga salitang, Pontius Pilato, Prefect ng Judea. Sa loob ng maraming siglo, si Pilato ay isang figura na kilala lamang mula sa mga ebanghelyo, ang taong kinundena si Jesus hanggang sa krus. Ang bato na ito ay ang unang solid, arkeolohikal na patunay ng kanyang pag-iral, isang nasasalat na link sa pagsubok ni Kristo. Ngunit ang kwento ni Caesarea ay hindi magtatapos doon. Ito ay sa mismong lungsod na ang pananampalataya ay tumalon. Sa aklat ng mga gawa, nabasa namin ang isang Roman centurion na nagngangalang Cornelius, isang taimtim na tao. Narito na ang apostol na si Pedro ay binigyan ng isang pangitain mula sa Diyos, na nagsasabi sa kanya na huwag tawagan ang sinumang tao. Dumating siya sa Caesarea at ipinang-aral ang ebanghelyo kay Cornelius at sa buong sambahayan niya, at habang nagsalita siya, nahulog sa kanila ang banal na espiritu. Sa sandaling yun, ang mga pintuan ng kaligtasan ay itinapon na bukas sa mga hentil, sa buong mundo, at nangyari ito mismo, sa loob ng anino ng kapangyarihan ng Roma. Ang lungsod na ito ay may hawak din ng isang kabanata ng buhay ni Apostol Paul. Siya ay nabilanggo dito sa loob ng 2 taon bago ipinadala sa Roma. Ang isa ay maaaring tumayo sa mga lugar ng pagkasira ng Praetorium at isipin si Paul, sa mga tanikala, na nagbibigay ng kanyang malakas na pagtatanggol sa muling pagkabuhay sa harap ni Gobernador Felix, Gobernador Festus, at King Agrippa. Ang mismong mga pundasyon ng lugar na ito ay narinig ang mga argumento na magbubuhos ng teolohiya ng Kristiyano magpakailanman. At sa mahusay na teatro, na nakatayo pa rin ngayon, nasasaksihan namin ang isang chilling account ng banal na paghuhusga. Narito na si Herodes Agrippa, ang apo ni Herodes the Great, ay tinanggap na pagsamba mula sa mga tao bilang isang Diyos. Sinasabi sa atin ng aklat ng mga gawa na dahil hindi siya nagbigay ng papuri sa Diyos, isang anghel ng Panginoon ang sumakit sa kanya, at siya ay kinain ng mga bulate. Ang lugar ng kanyang pagmamataas ay naging lugar ng kanyang pagkamatay, isang paalala na ang lakas ng lupa ay lumilipas. Mula sa coastal grandeur ng Caesarea, naglalakbay kami sa lupain, at malalim sa ilalim ng lupa, sa isang lugar ng pagkabagabag, talino sa paglikha, at malalim na pananampalataya, tunnel ni Hezekias. Upang maunawaan ang kamanghamanghang ito, dapat tayong bumalik sa 701 BC. Ang Jerusalem ay nasa ilalim ng pagkubkob ng malakas na hukbo ng Assyria, na pinangunahan ng walang awa na si King Sennacherib. Ang mga naninirahan sa lungsod ay nakulong sa likuran ng kanilang mga dingding, at ang kanilang pinakadakilang kahinaan ay tubig. Ang kanilang pangunahing mapagkukunan ng tubig, ang Gihon Spring, ay nakahiga sa labas ng mga pader ng lungsod, isang madaling target para sa kaaway. Si Haring Echias,
isang matuwid na hari ng Juda, ay nahaharap sa isang kakilakilabot na pagpipilian, sumuko o mamatay ng uhaw. Ngunit ang Biblia ay nagsasabi sa amin sa ikalawang kronika na si Echias, ay nagpayo sa kanyang mga prinsipe at ang kanyang mga makapangyarihang lalaki upang ihinto ang tubig ng mga bukal na wala ang lungsod. Ang kanyang plano ay marunong, halos imposible maghuhukay siya ng isang tunnel, higit sa 1,700 talampakan ng haba, sa pamamagitan ng solidong bedrock, upang ilihis ang tubig mula sa Gihon Spring na ligtas sa loob ng mga pader ng lungsod hanggang sa isang bagong reservoir, ang pool ng Siloam. 2 koponan ng mga excavator ang nagsimulang maghukay mula sa mga kabaligtaran na dulo, kasama ang mga bituin, araw, at ang kanilang pananampalataya upang gabayan sila. At sa 1 feet na baffles engineers hanggang sa araw na ito, nagkita sila sa gitna. Noong 1880, ang isang inskripsyon ay natagpuan sa loob ng tunnel, na tinatawag na Siloam inscription, na naglalarawan sa mismong sandali ng kanilang pagpupulong. Nabasa nito, habang mayroon pa ring 3 siko na puputulan, narinig ang tinig ng isang tao na tumatawag sa kanyang kapwa, at sa araw ng pagbubutas, ang mga stone cutters ay tumama, ang bawat tao patungo sa kanyang kapwa, palakol laban sa palakol, at ang tubig ay damaloy mula sa pinagmulan hanggang sa pool. Ngayon, maaari kang maglakad sa parehong tunnel sa kadiliman, na may cool na tubig na dumadaloy sa paligid ng iyong mga paa. Maaari mong hawakan ang mga marka ng pickaxe na naiwan ng mga sinaunang manggagawa at naramdaman ang echo ng kanilang pananampalataya. Ang tunnel na ito ay higit pa sa isang napakatalino na piraso ng engineering, ito ay isang bantayog sa pagkakaloob ng Diyos sa panahon ng krisis. Pinagkakatiwalaan ni Echias ang Diyos, at ang Diyos ay nagbigay ng isang nakatagong stream ng buhay kapag ang kamatayan ay nasa mga pintuan. Ang aming ikatlong paghinto ay magdadala sa amin sa isang malawak, mayabong na lambak sa Hilagang Israel, isang lugar na tila mapayapa ngayon ngunit humahawak ng bigat ng mas maraming dugo kaysa marahil sa iba pa sa mundo, Megiddo. Ang sinaunang bundok na ito, o Tel, ay hindi lamang isang lungsod, ngunit hindi bababa sa 25 mga lungsod, na nagtayo ng isa sa tuktok ng iba pang libu-libong taon. Ang lokasyon nito ay ang kapalaran nito. Si Megiddo ay nagbabantay sa Via Maris, ang daan ng dagat, ang pinakamahalagang kalakalan at ruta ng militar ng sinaunang mundo, na nagkokonekta sa Egypt sa mga imperyo ng Mesopotamia. Upang makontrol ang pass na ito ay upang makontrol ang daloy ng kayamanan at hukbo. At sa gayon, ipinaglaban ito ng lahat. Ang mga taga-Egypt, Kanaanita, Israelita, Asyano, Babilonya, Persyano, Greeks, at Roma lahat ay nagbubuhos ng dugo sa lupa na ito. Pinatibay ito ni Haring Solomon ng mga Grand Gates na makikita pa rin ngayon. Si Haring Josias ng Juda ay napatay dito sa isang nakamamatay na labanan laban sa Egypt na si Paraon Necho. Ang mga layer ng abo at pagkawasak sa Tel ay nagsasabi ng isang kwento ng patuloy, brutal na digma. Ito ang mahaba at marahas na kasaysayan na nagbibigay kay Megiddo ng panghuli, chilling na kabuluhan. Sa aklat ng pahayag, inilarawan ni Apostol Juan ang pangwakas na lugar ng pagtitipon para sa mga hukbo ng mundo sa isang mahusay, climactic battle sa pagitan ng mabuti at masama. Ang lokasyon na pinangalanan niya ay Armageddon. Ang salitang ito ay isang pagsasali ng Greek ng Hebreo na Harmageddon, na nangangahulugang ang bundok ng Megiddo. Ang pinakamakasay-sayang makabuluhang larangan ng digmaan sa mundo ay naging simbolo para sa pangwakas, espiritual na larangan ng digmaan. Nakatayo sa Megiddo ngayon, tinitingnan ang tahimik na Jezreel Valley, naramdaman ng isa ang napakalawak na bigat ng parehong kasaysayan at hula. Ito ay isang pisikal na lugar na nagpapaalala sa atin na ang mga espiritual na salungatan na inilarawan sa banal na kasulatan ay tulad ng tunay at may walang hanggang mga kahihinatnan. Mula sa lambak ng pagpapasya, naglalakbay kami sa hilaga, naiwan ang mga tunog ng pag-aaway ng mga hukbo at pataas sa mga burol ng Galilea. Malambot ang landscape, nagbabago ang hangin, at pagkatapos, nakikita mo ito. Nag-spraw sa ibaba tulad ng isang alpa ng sapphire, ang dagat ng Galilea, o tulad ng kilala sa Hebreo, ang Kinneret. Ang freshwater lake na ito ay ang puso ng Galilea, ang yugto kung saan nagbukas ang karamihan ng pampublikong ministeryo ni Jesus. Mas maliit ito kaysa sa maaari mong isipin, madali mong makita ang kabilang panig, na ginagawang mas matalik at agarang ang mga account sa Ebanghelyo.
Maaari mong ilarawan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang maliit na bangka sa pangingisda, na nahuli sa isa sa biglaang, marahas na bagyo na maaaring latigo sa buong tubig, o makita siyang naglalakad kasama ang mga mismong baybayin na ito, na tumatawag sa mga mangingisda na pinapahiran ang kanilang mga lambat, "Sundan mo ako, at gagawin kitang mang-aisero ng mga tao." Ang buong rehiyon na ito ay isang ikalimang ebanghelyo, isang nasasalat na tanawin na nagpapatutuo sa buhay ni Kristo. At sa baybayin ng hilagang kanluran nito ay namamalagi ang isang bayan na naging kanyang pinagtibay na bahay, ang kanyang punong tanggapan. Hindi isang dakilang lungsod tulad ng Jerusalem, ngunit isang mapagpakumbabang nayon ng pangingisda na itinayo ng lokal na itim na basalt rock, Capernaum. Kapag naglalakad ka sa mga lugar ng pagkasira ng Capernaum ngayon, naglalakad ka sa parehong mga kalye na nakapaved na bato na nilakad ni Jesus. Ang mga pundasyon ng simple, single-story na bahay ay magkasama, na nagbibigay sa iyo ng isang pakiramdam ng malapit na pamayanan na nakatira dito. At sa gitna nito lahat ay nakatayo ng dalawang kamanghamanghang mga istruktura na direktang nakaangkol sa amin ng mga salaysay sa Ebanghelyo. Ang una ay ang Grand Synagogue. Ang nakikita mo ngayon ay isang magandang sinagoga ng ika-4 na siglo na gawa sa napakatalino na puting apog, na nakatayo sa kaibahan ng itim na basalt ng natitirang bahagi ng nayon. Ngunit kinumpirma ng mga arkeologo na ang kamanghamanghang istruktura na ito ay itinayo ng direkta sa tuktok ng pundasyon ng isang mas maagang sinagoga, isang sinagoga ng unang siglo na gawa sa lokal na itim na basalt. Iyon ang sinagoga ng panahon ni Jesus. Ito ay pinondohan, ang Ebanghelyo ni Lucas ay nagsasabi sa atin, sa pamamagitan ng isang Roman centurion na ang lingkod na si Jesus ay magpapagaling sa kalaunan. Nakatayo sa loob ng mga pader na ito, sa mismong lugar kung saan ang isang bahay ng pagsamba ay tumayo para sa 2 milenya, ay nakamamanghang. Ito ang lugar kung saan itinuro ni Jesus sa isang autoridad na nagtaka sa mga tao. Narito na pinagaling niya ang tao na may maruming espiritu. At ito ay sa sinagoga na ito na inihatid niya ang isa sa kanyang pinakamapaghamong at malalim na mga sermon, ang tinapay ng diskurso ng buhay na naitala sa Juan Kabanata 6, kung saan ipinahayag niya, "Ako ang tinapay ng buhay. Sino mang lumapit sa akin ay hindi kailanman magugutom, at ang sino mang naniniwala sa akin ay hindi kailanman mauuhaw." Halos maririnig mo ang mga nakaiskandalo na bulong ng karamihan, ang pagkalito, ang nakamamatay na paniniwala sa ilan at ang matigas na kawalan ng paniniwala sa iba, lahat ay sumasalamin sa mga sinaunang bato. Ilang mga hakbang lamang ang layo mula sa sinagoga, nahanap mo ang pangalawang punto ng angkla, isang simpleng bahay, hindi naiintindihan sa una mula sa iba sa paligid nito. Ngunit ang isang ito ay naiiba. Ang mga arkeologo na naghuhukay dito ay natuklasan ng isang bagay na natatangi. Habang ang iba pang mga tahanan ay itinayo at nakalimutan, ang isang ito ay napanatili. Sa unang siglo, ang pangunahing silid nito ay na-plaster at ginagamot ng espesyal na pangangalaga, hindi katulad ng anumang iba pang pribadong bahay sa nayon. Ang mga sinaunang graffiti, na kiniskis sa plaster ng mga naunang Kristiyanong mga peregrino, ay may kasamang mga panalangin at ang mga pangalan ni Jesus at Peter. Noong ika-4 na siglo, isang mas malaking simbahan ang itinayo sa paligid ng nag-iisang silid na ito, at noong ika-5 siglo, isang grand octagonal na Byzantine church ang itinayo ng direkta sa ibabaw nito, na pinapanatili ang orihinal na bahay sa gitna nito tulad ng isang mahalagang hiyas. Ang katibayan ay labis na tumuturo sa isang conclusion, ito ang tahanan ni Apostol Peter. Ito ang bahay kung saan nanatili si Jesus. Ito ang silid kung saan pinagaling niya ang biyena ni Peter ng kanyang lagnat, tulad ng naitala sa mga ebanghelyo ni Mateo, Mark, at Luke. Maaari kang tumayo sa overlook at tumingin sa napanatili na labi ng mismong silid na iyon. Bigla, ang kwento ay hindi lamang isang kwento. Ito ay isang kaganapan na nangyari sa isang tunay na lugar, sa mga totoong tao. Narito, sa mapagpakumbabang bahay ng mangingisda na ito, na ang mga tao ay magpapatuloy, kaya desperado na makita at pakinggan ng tao mula sa Nazare na ibababa nila ang kanilang paralisadong kaibigan sa pamamagitan ng bubong upang makuha lamang siya sa paa ni Jesus. Pinapayagan tayo ng Capernaum na umalis sa abstract at sa konkretong katotohanan ng pagkakatawang tao. Ang Diyos ay hindi lamang nagpadala ng isang mensahe, lumipat siya sa kapitbahayan. Nabuhay siya sa isang simpleng bahay ng bato, nadama ang init ng isang tag-init ng Galilea, at gumaling ng lagnat sa isang maliit,
madilim na silid, magpakailanman na ipinagpapahintulot sa mga ordinaryong puwang ng ating buhay. At ito ay isang mahalagang punto. Habang naglalakad ka sa natitirang bahagi ng nahukay na nayon, hindi ka lamang nakakakita ng mga random na tambak ng bato. Naglalakad ka sa parehong mga kalye na lumakad si Jesus. Tumingin sa layout ng mga bahay na ito. Ang mga ito ay pinagsama-sama, na binuo mula sa parehong madilim na basalt na bato, pagbabahagi ng mga patio. Maaari mong makita ang mga labi ng mga millstones na ginagamit para sa paggiling butil, pagpindot ng oliba para sa paggawa ng langis. Ito ay isang nagtatrabaho na bayan, isang pamayanan ng pangingisda at pagsasaka na puno ng mga tunog at amoy ng pang-araw-araw na buhay, naglalaro ang mga bata, ang mga kababaihan na nakikipag-usap sa balon, ang mga kalalakihan na may mga lambat na pababa ng baybayin. Si Jesus ay hindi isang malayong, ethereal figure na nagmula sa mga ulap upang maghatid ng isang pagsasalita at pagkatapos ay nawala. Kapitbahay siya. Nabuhay siya sa gitna ng grit at butil ng pagkakaroon ng tao. Naririnig niya ang tsismis sa bayan, naamoy ang pagluluto ng isda para sa hapunan, nadama ang alikabok ng mga hindi pa naipong mga kalye na ito sa kanyang mga paa. Ito ang konteksto para sa kanyang ministeryo. Nang tinawag niya ang kanyang unang mga alagad, sina Peter at Andrew, James at John, hindi niya ito tinawag sa isang templo o isang palasyo. Nakilala niya sila kung nasaan sila, sa baybayin ng dagat ng Galilea, na ang kanilang mga kamay ay amoy ng mga isda at ang kanilang mga likuran ay namamagang mula sa isang mahabang gabi ng paggawa. Pumasok siya sa kanilang mundo. Ang tawag, sundan mo ako, at gagawin kitang mangingisda ng mga kalalakihan, ay hindi isang abstract na panukalang teolohiko, ito ay isang malalim na personal na paanyaya na inilabas sa kanilang turf sa bahay. Isipin ang eksena, ang mga napapanahong, masipag na mangingisda, naririnig ang utos na ito mula sa isang karpintero mula sa Nazareth. Lahat ng bagay sa kanilang pragmatikong mundo ay sumisigaw ng hindi. Iwanan ang mga bangka, ang nets. Ito ang ating kabuhayan, ating pagkakakilanlan, seguridad ng aming pamilya. At gayunpaman, sinabi sa amin ng mga ebanghelyo na iniwan nila ang lahat at sinundan siya. Ang awtoridad na nasaksihan nila sa sinagoga ay naruroon sa kanyang tao sa pamamagitan ng lawa. Nakatayo dito, maaari mong maramdaman ang bigat ng pagpapasyang iyon, ang manipis, nagbabago na pananampalataya sa mundo na kinakailangan. Sa makatuwid, ang bayang ito ay naging unang seminaryo, ang unang punong tanggapan ng apostoliko. Ito ay sa mga simpleng bahay at makitid na kalye na inilatag ang pundasyon ng simbahan. Dito natutunan ang mga alagad mula kay Jesus hindi lamang sa pamamagitan ng formal na mga sermon sa sinagoga, kundi sa pang-araw-araw na buhay. Napanood nila kung paano siya nakikipag-ugnay sa mga may sakit at marginalized. Nakita nila siyang gumugol ng oras para sa panalangin. Kumain sila kasama niya, lumakad kasama siya, at walang alinlangan na nagtalo sa kanya. Ang mga ito ay isang magulo, di sakdal na grupo ng mga tao, isang maniningil ng buwis, ilang mangingisda, isang masigasig, lahat ay itinapon sa maliit na bayan na ito, na sinusubukan na malaman kung sino talaga ang taong ito. Ang pagsasanay ng 12 ay hindi isang lektura sa silid-aralan, ito ay isang pag-aproba sa kaharian ng Diyos, na nirahan sa real-time sa mga tahanan at sa baybayin ng Capernaum. Mag-isip tungkol sa kwento ng taong paralytic. Sinasabi sa amin ng Ebanghelyo ni Mark na ang karamihan ay makapal sa paligid ng bahay ni Peter na walang paraan upang makapasok. Kaya't ang kanyang mga kaibigan ay umakyat sa bubong, hinukay ang luwad at thatch, at ibinaba siya. Mula sa punto ng vantage sa itaas ng mga lugar ng pagkasira ng bahay ni Peter, maaari mo itong may larawan ng perpekto. Maaari mong makita kung gaano kalapit ang mga bahay, kung gaano kadali ang pagpunta sa patag na bubong. Maaari mong isipin ang pagpapasya ng mga kaibigan na yon, ang pagkagambala sa loob, ang alikabok at mga labi ay bumabagsak habang nagtuturo si Jesus. At ano ang reaksyon ni Jesus? Hindi niya ito sinaway dahil sa pagsira sa bubong. Nakikita niya ang kanilang pananampalataya, ang matulungin, desperado, nakakasagabal na pananampalataya ng mga kalalakihan na ito, at sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad." Natugunan niya ang kanilang pisikal na pangangailangan sa pamamagitan ng unang pagtugon sa kanilang pinakamalalim na espiritual na pangangailangan, na inilalantad ang kanyang banal na awtoridad na magpatawad ng mga kasalanan,
isang pag-angkin na muling nag-iskandalo sa mga pinuno ng relihiyon na naroroon. Ang buong, malakas na drama ay nagbukas doon, sa maliit na silid na yon, sa kapitbahayan na nagtatrabaho sa klase na ito. Ito ay isang testamento sa isang pananampalataya na tumangging mapigilan ng maginoo na mga hadlang, isang pananampalataya na ipinanganak dahil sa kawalan ng pag-asa at isang paniniwala na si Jesus ang tanging sagot. Ang Capernaum ay ang sentro ng aktibidad na ito. Para sa isang panahon, ito ang sentro ng universo, ang lugar kung saan ang langit ay sumisira sa lupa sa mga pinakanasasalat na paraan, isang lagnat na pinalamig, isang demonyo na pinalayas, isang paralisadong tao na naglalakad, isang sermon na nag-alok ng walang hanggang buhay. At gayunpaman, dito namamalagi ang trahedya na kabalintunaan ng Capernaum. Walang ibang bayan ang nakasaksi sa higit na kapangyarihan at pagtuturo ni Jesus. Nagkaroon sila ng upuan sa harap ng hilera sa rebolusyon. Nakatanggap sila ng higit na ilaw kaysa sa anumang iba pang lugar, ngunit sa malaking pribilehiyo ay dumating ang malaking responsibilidad. At sa huli, sa kabuuan, ang bayan ay hindi nagsisi. Nakita nito ang mga himala ngunit hindi nakuha ang Mesiyas. Ang sariling mga salita ni Jesus ay nakabitin sa mga nasira na ito tulad ng isang malungkot, pangwakas na hatol, at ikaw, Capernaum, itataas ka ba sa langit? Hindi, bababa ka sa Hades. Ito ay isang malungkot na pag-iisip. Ang kalapitan kay Jesus, kahit na nasasaksihan ang kanyang mga himala, ay hindi isang garantiya ng pananampalataya. Posible na manirahan sa mismong bahay kung saan nakatira ang Diyos at hindi pa rin talaga tinatanggap siya sa iyong puso. Ito ay isang hamon sa amin, hindi ba? Maaari nating pag-aralan ang mga banal na kasulatan, bisitahin ang mga banal na site, at makita ang ebidensya, ngunit maliban kung ang kaalamang iyon ay gumagalaw mula sa ating ulo patungo sa ating puso at nagreresulta sa isang nabagong buhay, peligro nating maging tulad ng Capernaum na nakaputol na may hindi kapani-pani walang ilaw, ngunit natitira sa kadiliman. Ang mga bato ng lungsod na ito ay hindi lamang nagpapatutuo sa pagkakaroon ng Diyos, nagsisilbi rin sila bilang isang solemn na nababala tungkol sa kakayahan ng tao na tanggihan siya. Maglakad tayo papunta sa sinagoga. Tingnan ang mga pundasyon. Maaari mong makita ang malinaw na pagkakaiba sa mga bato. Bumaba sa ibaba, mayroon kang mga madilim, magaspang hewn basalt na bato, nakatutubong sa rehiyon na ito. Iyon ang pundasyon ng unang siglo. Iyon ang sahig na nilakad ni Jesus. Iyon ang sinagoga, na pinondohan ng isang Roman centurion na ang pananampalataya ni Jesus ay nagtaka, kung saan nagturo siya bilang isang may awtoridad. Sa itaas nito, nakikita mo ang mga labi ng isang mas malaking istruktura, na itinayo mula sa puting apog sa ika-4 o ika-5 siglo. Ito ay maganda, ornate, at isang testamento sa ibang pagkakataon, mas itinatag na komunidad. Ngunit para sa aming mga layunin, ito ang namamalagi sa ilalim ng pinakamahalaga. Ang madilim, mapagpakumbabang mga bato ng orihinal na sinagoga ay ang yugto para sa ilan sa mga pinakamahalagang sandali sa kanyang ministeryo. Isipin ang eksena. Ito ang Sabbath. Ang silid ay puno ng mga kalalakihan ng Capernaum. Nasanay na sila sa mga turo ng pag-drone ng mga eskriba, isang pagbigkas ng mga interpretasyon at tradisyon na ipinasa sa mga henerasyon. Pagkatapos si Jesus ay naninindigan upang magsalita, at nagbabago ang hangin. Hindi lamang niya binanggit ang batas, nagsasalita siya bilang may akda nito. Sinasabi sa amin ng Ebanghelyo ni Marcos na sila ay nagtaka, sapagkat itinuro niya ang mga ito bilang isa na mayroong exousia isang salitang Greek na nangangahulugang higit pa sa awtoridad. Ito ay isang pakiramdam ng likas na kapangyarihan, ng nararapat na utos, ng pagiging mapagkukunan at mismo sa gitna ng turo na ito, ang isang tao na may maruming espiritu ay sumisigaw. Isipin ang kabalintunaan. Kinikilala ng demonyo si Jesus bago gawin ang tapat sa sinagoga. Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos. Sinaway ni Jesus ang espiritu, at may isang solong utos, pinalaya niya ang tao. Ang katahimikan ay dapat nabingi, na sinundan ng pagsabog ng gulat at takot. Ano ito? Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat tulad ng wildfire. Dito, sa mismong silid na ito, itinatag ni Jesus hindi lamang ang kanyang karunungan, kundi ang kanyang banal na kapangyarihan sa mga puwersa ng kadiliman. Ito ang ilaw na nagniningning sa pinakamaliwanag. Ngunit ito rin sa parehong sinagoga, marahil sa isang taon o mas bago, na si Jesus ay naghatid ng isang pagtuturo na napakahirap,
kaya radikal, na pinalayas nito ang marami sa kanyang mga tagasunod. Nangyari ito pagkatapos niyang pakainin ang 5,000 sa kabilang linya ng lawa. Ang mga pulutong, ang kanilang mga belis na puno mula sa isang himala, ay sumunod sa kanya dito sa Capernaum. Naghahanap sila ng isang pampulitikang Mesiyas, isang hari na magbibigay ng walang katapusang tinapay at ibalik ang pambansang kapalaran ng Israel. At kinokontrol sila ni Jesus. Nakikita niya ang kanilang mababaw na motibo at hinamon silang maghanap ng pagkain na nagtitiis sa buhay na walang hanggan. Pagkatapos ay ginagawa niya ang isa sa mga pinakamalalim at, sa kanila, nakakagulat na pag-angkin ng kanyang ministeryo, "Ako ang tinapay ng buhay." Nagpapatuloy siya, na nagpapaliwanag na dapat nilang kainin ang kanyang laman at uminom ng kanyang dugo upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maaari mong maramdaman ang pagkalito at kasuklam-suklam na ripple sa silid. Iniisip nila ang cannibalism, naririnig nila ang kalapastangan. Hindi nila maipasa ang literal upang makita ang espiritual na katotohanan na inilalarawan niya isang kabuuan, pag-asa sa buhay sa kanya, sa kanyang sakripisyo, para sa espiritual na pagpapakain at kaligtasan. Ito ang mahusay na filter. Ang sermon na ito, na naihatid sa mga napakabato na ito, ay naghiwalay sa mga mamimili sa mga alagad. Ang karamihan ng tao na nagnanais ng mga himala sa kanilang sariling mga termino, isang Mesiyas na umaangkop sa kanilang inaasahan, hindi ito maaaring tiyan. Ang ebanghelyo ni Juan ay brutal na matapat tungkol sa resulta, mula sa oras na ito marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Hindi ito isang pag-uusig na pinalaya sila. Hindi ito isang tibak na Romano. Ito ay isang sermon. Ito ang mataas na gastos ng pagiging alagad. Tiningnan ni Jesus ang 12, ang kanyang panloob na bilog, at tinanong sila ng nakabagbag damdaming tanong, "Ayaw mo ring umalis, gawin mo." At ito ay si Peter, na nakatayo dito, na nagbibigay ng maganda, desperadong tugon, "Panginoon, kanino tayo pupunta? Mayroon kang mga salita ng buhay na walang hanggan." Ang trahedya ni Capernaum ay nakapaloob sa sandaling ito. Inalok sila ng tinapay ng buhay, ang mismong sangkap ng kawalang hanggan, ngunit bilang isang bayan, natagpuan nila ang lasa na masyadong malakas, ang gastos ay masyadong mataas. Gusto nila ng isang hari, ngunit hindi sila handa para sa isang tagapagligtas na hinihiling ang lahat. At iyon ang pivot point para sa lahat. Ang deklarasyon ni Peter ay hindi batay sa isang buong pag-unawa sa teolohiko. Paano ito magiging? Wala siyang krus, pagkabuhay na maguli, o Pentecostes upang tumingin muli. Ang kanyang ay isang pagpapahayag ng tiwala sa relational. Mahalagang sinasabi niya, "Hindi ko lubos na naiintindihan ang sinasabi mo, Jesus. Nakalilito, mahirap, laban ito sa lahat ng naisip kong alam. Ngunit naiintindihan ko asterisk. Iyon ang puso ng tunay na pagiging alagad. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng mga sagot. Ito ay tungkol sa pag-alam kung sino ang magtitiwala kapag wala ka." Ang karamihan ng tao ay nais ng isang transaksyon, inalok ni Peter ang kanyang katapatan. Gusto nila ng isang provider, natagpuan niya ang isang Panginoon. At ang dynamic na ito, ang pag-agaw na ito, ay hindi nakakulong sa mga pader ng sinagoga. Naglaro ito sa buong bayang ito. Isang maikling lakad lamang mula rito ay ang tradisyonal na site ng bahay ni Peter, kung saan nakatira si Jesus. Isipin mo yan, ang anak ng Diyos ay may isang address. Mayroon siyang base sa bahay, dito mismo sa Capernaum. Ito ang sentro ng kanyang ministeryo sa Galilean. Mula sa simpleng bahay na iyon, lalabas siya sa mga nakapalibot na nayon, at sa bahay na iyon, ang nasira, may sakit, at ang desperado ay darating. Nais kong larawan mo ang isang partikular na araw. Ang bahay ay nakaimpake, hindi lamang sa loob. Ngunit ang pag-iwas sa looban, ang mga tao ay dumadaloy sa kanilang mga leeg sa mga pintuan at bintana, para lamang mahuli ang isang salita o isang sulyap sa sikat na rabay. Walang paraan sa olabas. At pagkatapos, ang isang kaguluhan ay nagsisimula sa bubong. Ang alikabok at mga piraso ng pinatuyong putik at thatch ay nagsisimulang bumagsak sa mga tao sa loob. Lahat ay tumitingin, inis, nalilito. Pagkatapos ay lilito ang isang butas. Ito ay makakakuha ng mas malawak at mas malawak, dahil ang 4 na kalalakihan, ang kanilang mga mukha na itinakda ng may pagpapasya, ay literal na naguhukay sa bubong ng bahay ni Peter.
At pagkatapos, dahan-dahan, maingat, nagsisimula silang ibababa ang isang banig, isang makeshift stretcher, na dinala ang kanilang paralisadong kaibigan sa masikip na silid, sa paanan ni Jesus. Maaari mo bang isipin ang katapangan? Ang pananampalataya, hindi sila makarating sa pintuan, kaya't dumaan sila sa bubong. Naniniwala sila ng lubusan na kung makukuha lamang nila ang kanilang kaibigan sa harap ni Jesus, gagaling siya. At nakikita sila ni Jesus. Sinasabi ng banal na kasulatan na nakita niya ang asterisk pananampalataya ang pananampalataya ng mga kaibigan, isang magandang larawan ng hitsura ng komunidad at pamamagitan. Ang buong silid ay humihinga ng hininga, naghihintay para sa hindi may iwasang himala, ang utos na bumangon at maglakad. Ngunit si Jesus ay gumagawa ng isang bagay na mas nakakagulat. Tumingin siya sa taong paralisado at sinabing, "Anak, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad." Ang katahimikan sa silid na yun ay maaaring maging mas mabigat kaysa sa mga bato ng sinagoga na ito. Ang pagpapatawad sa paralisis ng lalaki ay magiging kamanghamanghang. Pagpapatawad sa kanyang mga kasalanan. Iyon ay isang direktang pag-angkin sa banal na awtoridad. Tanging ang Diyos lamang ang makapagpatawad ng mga kasalanan. Halos maririnig mo ang mga eskriba at mga Fariseo sa pag-iisip ng silid, karera ng kanilang isip. Sino ang taong ito? Ito ay kalapastangan. Nakita nila ito bilang isang hindi mapapatawad na krimen sa relihiyon. Na-miss nila ang buong punto. Si Jesus ay hindi lamang doon upang ayusin ang mga sirang katawan, nandoon siya upang ayusin ang nasirang sangkatauhan, upang harapin ang ugat na sanhi ng lahat ng pagdurusa, na kasalanan. Upang mapatunayan ang kanyang punto, upang ipakita sa kanila na mayroon siyang awtoridad na gawin ang hindi nila nakikita, ginawa niya ang nakikita nila. Tumingin siya sa lalaki at sinabing, "Sinasabi ko sa iyo, bumangon, dalhin ang iyong banig at umuwi." At ginawa ng lalaki, tumayo siya, ganap na gumaling, kinuha ang kanyang kama, at lumakad sa pamamagitan ng nakagulat na karamihan. Ito ang katibayan na ibinigay ang Capernaum. Hindi lamang kapangyarihan sa mga demonyo. Hindi lamang ang pangako ng buhay na walang hanggan sa isang mahirap na sermon. Ngunit narito, sa isang maalikabok, masikip na bahay, ay isang malinaw, hindi maliwanag na pagpapakita ng kanyang awtoridad na magpatawad sa kasalanan ang kanyang pagka-Diyos. Hindi lamang nila tinatanggihan ng isang mahusay na guro o isang manggagawa ng himala. Tinanggihan nila ang Diyos sa gitna nila, na dumating upang manirahan sa kanilang kapitbahayan. At ito ang pattern ng nakikita at hindi pa naniniwala, ng pakikinig at hindi pa nauunawaan, na humahantong sa isa sa mga pinakatrahedyang sandali sa mga ebanghelyo. Matapos ang lahat ng mga himalang ito, pagkatapos gawin ng bayang ito ang punong tanggapan ng langit sa mundo, kailangang ipahayag ni Jesus ang isang paghuhusga. At hindi ito isang paghuhusga ng galit, ngunit ng isang nasirang puso. Sumisigaw siya, "At ikaw, Capernaum, itataas ka ba sa langit? Hindi, bababa ka sa Hades. Sapagkat kung ang mga himala na isinagawa sa iyo ay ginanap sa Sodoma, mananatili ito hanggang sa araw na ito." Isipin ang paghahambing na yon. Sodom, ang byword para sa kasamaan at pagkawasak. Sinasabi ni Jesus na kahit na ang pinakatiwaling lungsod ay magsisi kung nakita nila ang nakita ni Capernaum. Ang pribilehiyo ay napakalawak, ngunit ang kanilang espiritual na pagkabulag ay kabuuan. Iyon ay isang mabigat na salita. Sodom. Ito ay isang salita na nagdadala dito ng buong bigat ng banal na paghuhusga sa hindi nagsisisi na kasamaan. At inilalagay ito ni Jesus sa paanan ng Capernaum. Ito ay isang chilling na paalala ng isang espiritual na prinsipyo na madalas nating kalimutan, kung kanino ang ibinigay, marami ang kakailanganin. Ang paghatol sa Capernaum ay napakalubha hindi dahil ang kanilang mga kasalanan ay higit na naiinis kaysa sa Sodoma, ngunit dahil ang kanilang pribilehiyo ay walang hanggan. Nagkasala sila laban sa ilaw. Nakita nila ang mukha ng Diyos, narinig ang kanyang tinig, nadama ang init ng kanyang presensya, at pinili nilang tumalikod. Mas gusto nila ang pamilyar na mga anino ng kanilang mga tradisyon at ang kanilang mga inaasahan sa pagbulag, nagbabago ng buhay na ilaw ng Mesiyas na nakatayo sa kanilang mga kalye. Ano ang itsura ng pagtanggi na yun sa pang-araw-araw na batayan? Hindi ko akalain na ito ay isang pulong sa bayan ng bayan kung saan ang lahat ay bumoto ng hindi kay Jesus. Ito ay mas banayad, higit pa, normal.
Ito ang mangingisda na nakakita ng mahimalang mahuli at pagkatapos ay bumalik sa pag-ungol tungkol sa mga buwis sa Roma kinabukasan. Ito ang tindero na nakarinig ng sermon sa bundok at naisip, iyon ay isang magandang damdamin, ngunit pagkatapos ay bumalik sa pagdaraya sa kanyang mga customer ng ilang mga siklo. Ito ang ina na ang anak ay gumaling ng lagnat, na nagpapasalamat sa himala ngunit hindi kailanman yumuko ang kanyang tuhod sa manggagawa ng himala. Ito ay 1,000 maliit na sandali ng kawalang interes. Ito ay ang mabagal, gumagapang na sakit ng pamilyar. Kita mo, si Jesus ay naging isang lokal na tanyag na tao, ngunit hindi ang kanilang Panginoon. Siya ay isang kababalaghan, hindi ang kanilang soberanya. Handa silang maging mga benepisyaryo ng kanyang kapangyarihan, ngunit hindi ang mga paksa ng kanyang kaharian. At bakit? Sapagkat ang kanyang kaharian ay hindi ang kanilang iniutos. Gusto nila ng isang Mesiyas na magpapagtaas ng isang hukbo, hindi isa na magbabangon ng mga patay. Gusto nila ng isang pampulitikang firebrand na magpapalabas ng mga Romano, hindi isang mapagpakumbabang karpintero na magpupalayas ng mga demonyo. Pinagaling niya ang kanilang may sakit, ngunit hinamon din niya ang kanilang pagmamataas. Pinakain niya ang kanilang libo-libo, ngunit hinatulan din niya ang kanilang pagkukunwari. Inalok niya sa kanila ang nabubuhay na tubig, ngunit hinihiling nila na aminin na sila ay uhaw, upang aminin ang kanilang sariling mga balon ay walang laman at nasira. At iyon ay isang presyo na masyadong mataas para sa marami sa kanila na magbayad. Madali itong ipaliwanag sa kanya, na tawagan siyang isang blasphemer, isang kaibigan ng mga makasalanan, isang manggugulo, kaysa sa muling suriin ang kanilang buong buhay, ang kanilang buong relihiyosong sistema, ang kanilang buong pag-unawa sa Diyos. Ito ay palaging mas madali upang masuri ang ilaw kaysa sa paglalakad dito at mailantad. At ito ay kung saan ang alikabok ng mga sinaunang pagkasira sa baybayin ng Galilea ay dapat tumira sa ating sariling mga puso. Nakatira kami sa pinaka-biblically saturated, mayaman sa impormasyon, panahon na puno ng patulto sa kasaysayan ng mundo. Kami ay, sa isang tunay na kahulugan, nakatira sa Capernaum. Marami tayong pag-access sa mga salita ni Jesus sa ating mga telepono kaysa sa mga alagad sa kanilang buong buhay. Maaari tayong makinig sa mga pinakadakilang guro ng Biblia sa mundo habang nagmamaneho tayo sa trabaho. Mayroon kaming 2,000 taon ng kasaysayan ng simbahan, ng mga martir na namatay para sa katotohanan na ito, ng mga nabagong buhay na nagpapatutuo sa kapangyarihan nito. Ang katibayan na inilatag sa harap namin ay labis. Ang ilaw ay mas maliwanag kaysa dati, at sa gayon ang panganib ay mas malaki kaysa dati. Ang panganib ay hindi kinakailangan na tatanggihan natin si Jesus. Ang panganib ay i-domesticate natin siya. Gagawin natin siyang ligtas. Gagawin natin siya sa isang mascot para sa ating sariling tribo sa moral o pampulitika. Pinahahalagahan namin ang kanyang mga turo sa pagmamahal sa ating kapwa ngunit hindi pinansin ang kanyang mga utos tungkol sa pagkuha ng aming krus. Kami ay nabighani sa ideya ng kanya na nagpapatahimik sa bagyo sa dagat, ngunit nilalabanan natin ang ideya ng kanya na nagpapatahimik sa bagyo ng ating sariling ambisyon at kalooban. Nais namin ang pagpapagaling ng walang kabanalan. Nais namin ang kapatawaran ng walang pagsisisi. Gusto namin ang isang tagapagligtas, ngunit hindi kami sigurado tungkol sa isang Panginoon. Nagiging mga manunood kami ng banal, mga mamimili ng nilalaman ng relihiyon, ngunit hindi tunay na mga alagad. Nakikita natin ang mga himala, naririnig natin ang mga sermon, alam natin ang mga kwento, at ang pinagsama-samang epekto ay maaaring maging isang mapurol na espiritual na pandama. Ang gulat ay kumukupas sa pag-aakala. Ang nakakagulat na pag-angkin ni Kristo ay naging pamilyar na mga platitude. Ito ay tulad ng pamumuhay sa tabi ng isang kahanga-hangang, kulog na talon. Para sa unang linggo, hindi ka makatulog dahil sa manipis na kapangyarihan at ingay nito. Ngunit pagkatapos ng isang taon, hindi mo na ito naririnig. Ingay lang sa background. Ang trahedya ng Capernaum ay ang anak ng Diyos ay naging ingay sa background sa kanyang sariling bayan. At iyon ang dakila at kakilakilabot na panganib para sa amin. Na ang leon ng Juda ay naging isang housecat na naglilinis sa ating kondongan. Na ang pag-ubos ng apoy ay nagiging isang pandekorasyon na kandila sa aming mantelpiece. Hindi ito isang malay-tao na desisyon, syempre. Walang nagising at nagsasabing, ngayon, gagawin ko ang hari ng mga hari sa isang mapapamahalaan, mahuhulaan na Diyos.
Dahan-dahan itong nangyayari. Nangyayari ito sa pamamagitan ng banayad na pag-uusap ng ating mga puso, kung saan ipinagpapalit natin ang kaginhawaan. Ipinagpalit namin ang pagsuko para sa kontrol. Ipinagpapalit namin ang kakilakilabot, maganda, hindi na buong katotohanan ng buhay na Diyos para sa isang bersyon ng Kanya na umaangkop ng maayos sa aming mga schedule, aming mga platform sa politika, at aming personal na hangarin. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng cherry-picking ang Kanyang mga salita. Gustong-gusto namin ang sermon sa bundok, lalo na ang mga beatitudes tungkol sa maamo at maawain, sapagkat kinukumpirma nila ang aming mga gentler sensibilidad. Ngunit tahimik kaming lumaktaw sa mga bahagi sa parehong sermon kung saan sinabi niya na putulin ang iyong kamay o mapunit ang iyong mata kung nagiging sanhi ka ng kasalanan. Tama na kampyon namin ang kanyang utos na mahalin ang mahihirap at humingi ng hustisya para sa mga inaapi, ngunit hindi tayo komportable at nagtatanggol kapag pinag-uusapan niya ang impyerno kaysa sa iba pa sa Biblia. Lumilikha tayo ng isang Jesus na lahat ng biyaya at walang katotohanan, o lahat ng katotohanan at walang biyaya. Nag-fashion kami ng isang Republican Jesus na nagmamalasakit sa personal na responsibilidad at tradisyonal na mga halaga ngunit kakaibang tahimik sa kasakiman o pag-aalaga para sa imigrante. O nagtatayo tayo ng isang progresibong si Jesus na isang kampyon ng lahat ng ating mga modernong sanhi ng lipunan ngunit may kaunting sasabihin tungkol sa personal na kasalanan o ang pangangailangan para sa pagbabayad sala. Parehong idolo, parehong ligtas, parehong mapapamahalaan. At wala ring may save sa iyo. Ang mga ito ay mga karikatura, mga hollowed out na bersyon ng Diyos-tao na naglalakad sa baybayin ng Galilea. Ang tunay na Jesus ay pinapaginhawa ang mga nagdurusa, ngunit pinipigilan din niya ang komportable. At kami, ang aking mga kaibigan, ay napaka-komportable. Ang ginhawa na ito ay ang anesthesia na nagbibigay daan sa amin upang makita ang mga himala at hindi mababago. Ano ang modernong katumbas ng panunood na pagalingin ni Jesus ang isang paralitiko? Naririnig nito ang isang patuto ng isang buhay na ganap na nasira ng pagkagumun at pagkatapos ay mahimalang na ibalik ng biyaya. Naririnig natin ito, maaari pa nating sabihin, purihin ang Diyos, at pagkatapos ay magpatuloy tayo sa ating panahon, hindi nagbabago. Ano ang katumbas ng pakikinig sa Kanya na nagtuturo ng awtoridad sa sinagoga? Ito ay nagkakaroon ng pag-access sa libu-libong taon ng napakatalino na teolohiya at paglalantad sa aming mga daliri. Nakikinig kami sa isang sermon na podcast na mahusay na nag-unpack ng isang daanan ng banal na kasulatan. Sa palagay namin, wow, iyon ay isang mahusay na punto, at bumalik kami sa pamumuhay ng eksakto tulad ng dati. Ang himala ay nagiging nilalaman. Ang banal na paghahayag ay nagiging impormasyon. Ang tawag sa pagsisisi ay nagiging isang mungkahi para sa pagpapabuti ng sarili. Kami ay naging inoculated sa banal. Mayroon kaming isang maliit na dosis ng tunay na bagay, sapat na upang gawin kaming immune sa isang buo, nagbabago ng buhay na engkwentro. Nalaman namin ang wika ng Sayon, maaari naming kantahin ang mga kanta ng tinubos, ngunit tulad ng mga mamamayan ng Capernaum, hindi tayo tunay na nakabukas. Wala kaming pangunahing reoryentasyon ng kaluluwa na tinawag ng Biblia *metanoia*. Inayos namin ang mga kasangkapan sa aming buhay, ngunit hindi namin ibinigay ang mga susi sa bahay. At sa gayon, ang paghatol sa Capernaum ay nagiging isang masiglang hula para sa isang henerasyon tulad ng atin. At ikaw, Capernaum, itataas ka ba sa langit? Bababa ka sa Hades? Bakit ang isang malupit na salita? Sapagkat kung kanino ang ibinigay, marami ang kinakailangan. Ang isyu ay hindi ang kanilang kakulangan ng pagkakalantad sa ilaw, ang kanilang pagtanggi na tumugon dito. Ang kanilang kasalanan ay hindi kamangmangan, ito ay kawalang interes. Ito ay ang pagmamataas ng pamilyar. Sila ang napiling mga tao, sa napiling lupain, nakatira sa bayan na pinili ng Mesiyas bilang kanyang sariling punong tanggapan, at na-miss nila siya. Masyado silang abala sa kanilang mga lambat ng pangingisda, ang kanilang mga tungkulin sa relihiyon, ang kanilang pang-araw-araw na gawain, upang makilala na ang tagalikha ng cosmos ay naglalakad sa kanilang maalikabok na mga kalye. Ang kanilang kalapitan sa sagradong bread isang nakamamatay na pag-aalipusta. Nakita nila ang mga palatandaan ngunit tumanggi na makita kung ano ang itinuturo ng mga palatandaan. Nais nila ang mga pagpapala ng kaharian nang hindi nagsumite sa hari. Kaya, ang babala ng Capernaum ay nagbababa sa amin,
Isang paalala na ang pinakadakilang panganib ay hindi palaging malinaw na pagtanggi, ngunit isang casual na kawalang interes na nakikita ang kapangyarihan ng Diyos at simpleng tumango bago lumipat. Ang tanong ko para sa iyo na makipagbuno sa mga komento ay ito: ano ang isang himala sa iyong sariling buhay sa sandaling hindi may kakaila na biyaya na pinayagan ka lamang na maging isang memorya sa halip na isang catalysta para sa totoo, patuloy na pagbabago? Kung handa ka ng labanan laban sa espiritual na pamamanhid na yun at mas malalim, siguraduhing mag-subscribe ka at i-click ang bell ng abiso upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na talakayan, na nalink ko sa screen para mapanood mo ngayon. Hanggang sa muli kaming makipag-usap, manatiling mapagbantay. Ako si Marco.